Ako si Jade Buhoy at narito ang mga napapanahong balita. Dagsa ang mahigit 3 milyong pasahero sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PTEX nitong holiday season matapos na magsibalik ng Maynila ang mga nagbabakasyon sa probinsya. Tila mahaba-haba na pila at matagal na paghihintay din ang dinanas ng mga commuter sa terminal. Nananatili naman ang presensya ng pulis sa loob at labas ng terminal para siguruhin ang seguridad at kaligtasan ng bawat pasahero. Patuloy na namamataan ang presensya ng monster ship ng China sa karagatan ng Pilipinas. Namataan muli ang naturang barko sa karagatan ng Occidental Mindoro. Para sa detalye, narito si Francis Riudique. Kinumpirma ng Philippine Coast Guard na patuloy ang pagbaybay ng monster ship ng China sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Ito ay matapos na muling mamataan ng China Coast Guard Vessel 5901 sa lubang Occidental Mindoro. Ayon sa PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, Lunes ng umaga nang maispatan ang monster ship sa naturang lugar. Bagamat patuloy ang pag-radio challenge ng PCG, hindi nito nataboy ang presensya ng China. Sa isang pahayag, sinabi ng CCG na nagsasagawa lamang ito ng law enforcement operations na bilang pag-angkin sa teritoryo ng Pilipinas. Matatanda ang una ng namataan ang naturang barko, 54 nautical miles mula sa Capones Island sa Zambales. Pagtitiyak naman ng PCG, patuloy itong magmamanman sa galaw ng naturang barko. Bagamat walang agresibong aksyon ng CCG, malaki umano ang epekto nito lalo na sa pagkakaroon ng takot sa mga Pilipinong mangingisda na pumalaot para maghanap buhay. Francis Riudique, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Idineklara ng Bureau of Immigration o BI ang nakalaang pagpapatalsik sa mga dayuhang sangkot sa operasyon ng Pogo. Ayon sa ulat, lagpas 11,000 sa higit 30,000 dayuhan ang paalisin dahil sa hindi pag-downgrade ng kanilang visa. Ayon naman kay BI Commissioner Joel Viado, ang mga dayuhang Pogo workers na susunod ay mapapauwi na sa kanilang bansa, habang ang mga lalabag dito ay aarestuhin at idadagdag sa mga listahan ng blacklisted sa bansa. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy at itong News Force. Sa ulo ng mga balita, kamakailang namataang monster ship ng China na ispatan sa Occidental Mindoro. Mga dayuhang sangkot sa Pogo, nakalaang paalisin ng BI sa bansa. PhilHealth nakatakdang taasan ang benefit rates ng miyembro nito. Pag-imprenta ng mga balota para sa nalalapit na eleksyon, nagsimula na. Alternatibong ruta sa traslasyon, alamin. Higit 200 Pinoy sa UAE, ginawaran ng pardon. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Jade Buhoy at narito ang mga napapanahong balita. Magandang balita po, mayroong 220 na mga Pinoy ang nagawaran ng pardon na nasa iba't ibang kulungan ng United Arab Emirates. Kaya naman naghatid ng pasasalamat si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay UAE President His Excellency Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Ayon kay DFA Undersecretary Maria Teresa Lazaro, ang pagkakaloob ng pardon ay kasabay ng selebrasyon ng National Day ng UAE. Nais panagutin ng Land Transportation Office o LTO ang driver na nasa likod ng viral na video kung saan kinaladkad ang pusa na nakatali sa isang tricycle. Para sa detalye, narito si Francis Riudique. Inisyuhan na ng show cause order ng Land Transportation Office o LTO ang nasa likod ng viral video na ito. Makikita dito ang pagkaladkad ng isang tricycle sa pusang nakatali dito.
Ayon kay LTO Assistant Secretary Attorney Vigor Mendoza II, ang nakarehistrong may-ari ng nasabing tricycle ay siya ding mismong nagmamaneho nito. Kaya naman pinaharap na ng LTO ang naturang driver upang magpaliwanag at panagutin sa ginawa niyang aksyon. Hindi umano papalampasin ng LTO ang itinuturing na animal cruelty na ginawa ng driver. Humihingi din ng written explanation ng LTO mula sa driver para depensa ng sarili na hindi masuspinde ang kanyang lisensya. Nakatakdang humarap ang driver sa LTO main office sa January 20. Samantala ayon sa isang post ng naturang uploader ng viral video, agad namang ginamot ang pusa. Sa tulong ng mga opisyal ng barangay ay ginamot ang mga naging sugat ng pusa at kasalukuyang nagpapagaling na. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Isasagawa na ng Department of Energy o DOE ang pangatlong round ng Green Energy Auction o GEA-3 bilang inisyatiba na pataasin ang paggamit ng renewable energy o RE sources upang makamit ang seguridad sa enerhiya ng bansa. Ang GEA-3 ay magbibigay daan sa pagpasok ng renewable energy sa bansa upang mapanatili ang cleaner at sustainable future at tiyakin ang malinaw at maayos na proseso ng pagpili ng RE facilities. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, kamakailang namata ang monster ship ng China na ispatan sa Occidental Mindoro. Mga dayuhang sangkot sa Pogo nakalaang paalisin ng BI sa bansa. PhilHealth nakatakdang taasan ang benefit rates ng miyembro nito. Pag-imprenta ng mga balota para sa nalalapit na eleksyon, nagsimula na. Alternatibong ruta sa traslasyon, alamin. Higit 200 Pinoy sa UAE, ginawaran ng pardon. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Jade Buhoy at narito ang mga napapanahong balita. Para sa mga moviegoers at gusto pang humabol sa panonood ng 10 film entries ng Metro Manila Film Festival 2024, good news dahil extended ito hanggang ika-14 ng Enero. Ang isang linggong extension na ito ay batay sa desisyon ng festival sa pangunguna ni MMDA at MMFF Overall Chairperson Romando Don Artes. Matatandaan, nagkaroon din ng isang linggong extension sa festival noong nakaraang taon dahil sa demand ng mga manonood. Samantala, gaganapin naman sa ika-30 ng Enero hanggang ika-2 ng Pebrero ang ikalawang edisyon ng Manila International Film Festival sa TCL Chinese Theater sa Hollywood. Mag-uumpisa na ngayong linggo ang nationwide gun ban dahil parte ng paghahanda para sa midterm elections ngayong taon. Yan ang balitang hatid ni Daniza Lopez. Ipinatupad ng Philippine National Police o PNP na magsisimula na nitong ipatupad ang nationwide gun ban sa ika-12 ng Enero. Ito'y bilang parte ng 2025 midterm elections na gaganapin sa buwan ng Mayo, kung saan tanging ang mga pulis, militar at iba pang law enforcement agencies lamang ang mayroong kakayahan na magdala ng baril sa araw ng eleksyon. Bukod sa gun ban ay mayroon ding itatalaga na checkpoints ang PNP sa mga estratehikong lugar para masigurong epektibong pagpapatupad ng gun ban. Naitala naman ng ahensya ang 3 aktibong private armed groups sa rehiyon ng Central Luzon, Central Visayas at Mindanao na siyang patuloy na sinusubaybayan ng kapulisan kasabay ng pagpapaigting sa kampanya laban sa loose firearms. Samantala, nasa heightened alert status pa rin ngayon ang PNP dahil sa mga sunod-sunod na kaganapan gaya ng traslasyon, kaya't napagdesisyonan nitong palawigin pa ang estado hanggang sa araw ng halalan. Daniza Lopez, nag-uulat para sa Golden Nation Network.
Nagsimula na nitong Lunes ang pag-imprenta ng 73 opisyal na balota para sa May 2025 elections. Mula sa kabuuang bilang na ito, nasa higit 68 milyon rito ay nakalaang mga balota para sa national at local elections, habang ang matitira ay para sa halalang Bangsamoro, overseas voting at local absentee voting. Kumpiyansang ipinahayag ni COMELEC Chair George Garcia na makukumpleto ang pag-imprenta ng balota sa loob ng 77 araw. Target na unang matapos ang pag-imprenta ng mga balota na gagamitin para sa overseas voting, local absentee, test ballots at Bangsamoro parliamentary elections. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, kamakailang namata ang monster ship ng China na ispatan sa Occidental Mindoro. Mga dayuhang sangkot sa Pogo nakalaang paalisin ng BI sa bansa. PhilHealth nakatakdang taasan ang benefit rates ng miyembro nito. Pag-imprenta ng mga balota para sa nalalapit na eleksyon nagsimula na. Alternatibong ruta sa traslasyon, alamin. Higit 200 Pinoy sa UAE, ginawaran ng pardon. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News 4.